Sabi ng anak ko, masaan ka man magpunta, huwag ka nang mag-alala sa akin kasi maintindihan naman ng anak ko. 8 years old yung ano ko na kamagulangan pa. Tapos yung isa 7. Sabi ko, ma, kung hanggat kaya pa, huwag mo kami iwan. Tapos wala na akong magawa na kasi bugbog sarado na talaga ako. Yan, umabot sa punto na nag-ano muna ako sa kanila ba, sa kanyang papa na magpaka-martyr ba, 10 years old yung anak ko. Tapos yung hindi ko kaya, kahit anong gagawin ko na ipaglaban ko yung mga anak ko, pipiliin pa rin niya ang ibang pamilya. Yun, naiwan ng mga anak ko sa kanya kasi may kaya man sila. Sabi ko sa mga anak ko na dyan lang kayo kung mag-aaral kayo ng mabuti, mapaaral kayo ng papa ninyo kasi may pera siya. Yun, hanggang ngayon minahal naman ng step mother. Hindi minahal dahil hindi minahal. Kaya ang sa sarili ko, hindi ko mapatawad yung sarili ko kasi marinig ko na lang sa ibang tao na yung anak mo hindi mahal ng stepmom. Yun. Sabi ko, ano ang gagawin ko kahit anong paglaban ko yung mga anak ko. At tinatratong binububog, kinakawawa, ganon? Minsan, kaya nga nagkaganyan ang, sa palagay ko, dahil kaya nagkaganyan ang anak ko ba depressed. Hanggang sa lumaki na siya, di ba? Oo, ganun. Hanggang sa lumaki na siya. Saan siya lumala? Saan siya, lumala siya ng, yung talaga yung sitwasyon niya na parang iba na siya? Na, sa kamay mo o sa kamay ng... Sa kamay ng papa niya. Lumala? Lumala sa kamay ng papa niya. Tapos ilang taon mo siyang nakuha na yung nasa inyo na, nasa kamay mo na? 20 na. Kasi 20 na? Kasi may man siya, may naghawak man sa kanya ba, yung sinabi ko na si tatay. Pero nabanggit mo sa akin noon, nung nag-vlog pa tayo, nag-explore pa tayo, sabi mo yung anak mo na yun, may anak. May anak na siya kasi kumbaga pa ang lahi ragid ning walay mag-atiman ba sa imong anak bitaw na ano ibig mo sabihin na walang mag-atiman yung walang magtaguyod sa anak mo ba, kaya kung ano ang gusto nila. So ano nangyari dahil na walang nagtaguyod sa kanya, tapos yun kasi wala ako sa tabi nila ba na bilang ina. May babae magpunta sa kanya kasi na kumbaga pa naibog ba sa anak ko dahil. Tapos pag naabot sa punto na nakapabuntis. As in tinabihan siya doon natulog. Doon na siya matulog sa bahay namin. Tapos yung papa ko walang alam kasi iba man ang kwarto. Pag pumupunta ang babae doon, hindi na niya namalayan kung may ang anak ko dito doon ba, may ba gayan sa Tagalog, may live-in? Ganon, may ka-live-in na. Nalilito ako, paano hindi malalaman ng papa mo na may ka-live-in partner na yung anak mo na may problema nga sa pag-iisip? Sorry dahil samantalang magkasama kayo sa isang bahay, meron bang mga katulad niyan, meron bang mga, kasi tayo guys, kapag gusto nating pag na-inlove na tayo at gusto nating gumawa ng paraan, yung sinasabi nga nila, mapipigilan pa yung yung baha ganun. Hindi yun yun? Mapugngan pa ang baha. Mapugngan pa ang baha kaysa sa uwag. So mapipigilan pa yung baha kaysa sa yung cutting mo na sa katawan. Mo. In short na pagsasalita, gagawa ka ng paraan para. So ano yung pamamaraan ng anak mo na yun? Yung na lang, sabi ng papa ko na
habang wala daw ako, babatuhin ang bahay ba? Yun lang. Talaga? Oo, yun lang. Babatuhin yung ano, yung bubong. Oo, yung bubong. Tapos, Pag nabato na, yan, tsaka na pumasok yung babae. so yun yung signal nila. Oo, signal, yung signal nila. Tapos, nagtaka ang papa ko, bakit biglang Tumutunog yung bubong. tumutunog yung bubong? Wala, sinilip daw niya, minsan sinilip niya, may babae daw na pumasok sa bahay namin. Yun na. Tapos paano lalabas? Ano na, kadlawon. Madaling araw. Madaling araw, yun. Tapos saan siya dadaan? Doon mismo sa Doon sa likuran. Hindi magpapakita sa mga tao. So may daanan sa likod. May daanan sa likod. Paano yung daan sa likod? As in, pintuan? Hindi na. May pinto naman namin, pero ano naman yung bahay namin na yun? Ano naman yung bahay? So yun day, pag, to make the story short, nabuntis na yung babae. Nabuntis siya yung babae. Tapos, yun na, ang na nagkaanak na siya. Sino nag-aalaga? Sila. Tapos, tumawag na lang yung papa ko na, tulungan mo yung anak mo kasi nandoon na sa hospital yung babae na nabuntisan niya. Kaya, kasi ina tayo, kahit malayo, pinuntahan ko yung anak ko. Siguro dahil, nagtagal ang panahon na mayroon siyang anak. Yung live-in partner niya, matawag naman yung live-in partner dahil kasi may baby na sila. Din ba? Palaaway ba? Bugbog sarado yung anak ko. Tapos may, lumala. Yan, lumala. Tapos, yun na, ang sabi sa papa ko, na ang anak mo ay nagka-problema kasi palaging away ng away yung asawa niya. Kasi yung asawa niya mukhang pera. Mukhang pera. Bata pa. Bata pa. Pag walang pera, bugbugin niya ang anak ko. Kaya lumala yung sakit. Tapos, yun, inadapt sa depression. Kaya nagka-depress yung anak ko kasi may anak na siya. Maghanap siya ng trabaho para lang mabuhay ang pamilya. Ano mga trabaho niya? Samantalang mayroon na siyang mental health na problema. Yung mga lang construction, tapos mga magpalimpisa sa hurnal, ganun. O kahit ano-ano na lang ang gagawin. Pero umabot sa punto na naawa ako sa anak ko, pinaano ko sila. Pinaghiwalay. Oo. Kasi ang anak ko ay na ba talaga, nasira na ang uto kasi palagi niyang binubugbog. Hindi kinaya ng anak ko na siya na lang mag-isa. Hindi niya kung sa istorya sa papa nako na wala niya gikaya kay sige siya awayon, sige siya bubugon. Mutong uwi ako sa bahay namin. Sinabihan ko yung babae, uwi ka dun sa inyo para yung anak ko ay maka-relax. Kung gusto mo nang maghanap ng ibang lalaki, sige maghanap ka. Huwag mo nang intindihin yung anak ko kasi nasira na yung utak niya. Ay, yung bata? Nasaan yung bata? Nandun sa kanya. Nasa babae? Nasa babae. Pero minsan, makakita man ako sa apo mo. Tapos, magbigay ako ng pera kahit kunti para lumapit lang sa akin. Pero lumalapit naman? Lumalapit naman siya. Lumalapit minsan. Pero minsan, hindi palapit sa mama niya kasi mukhang pera yung mama niya. Pag wala kang ibigay, hindi pa sa'yo. Papakita yung bata? Hindi papakita. Yun ang na-depress ng anak ko. Kasi pag pumunta siya sa bata, dumalaw siya, ayaw ipakita sa mama. Kaya nagkaganyan siya. Lumala. Ayaw na niyang kumain. Tapos, yun, sabi ko sa kanya,
yung bata ay makikita pa natin. Kung ipalayo sa mama niya, pabayaan mo. Tapos yung sarili mo, alagaan mo kasi may sakit ka. Hindi na dahil, gumagano na lang, tingin-tingin na lang sa akin, ayaw na niyan. Magsalita? Oo, ayaw na niyan magsalita. Ay, Diyos ko. Tapos pag hindi na siya makakain, yun, na siya, mag-trigger na. Sa panahon ba na yan, habang nagaganyan ang anak mo, magkasama na tayo ng vlog? Oo, magkasama na tayo. Hindi ko lang sinasabi sa'yo para lang dahil yung nagsama tayo, akala mo wala akong problema, ganun, magbiruan tayo Kasi ang ngiti ka parang masayahin ka Oo, yun. Hindi ko dinibdib dahil kasi mahirap na pag dalawa na kami ma-depress. Paano na yung anak ko? Sino na mag-alaga? So sa ngayon, sa pag-observe mo ngayon, anong nangyayari sa anak mo ngayon? Sa ngayon na kasama na kayo na wala na rin yung anak mo. Wala, iba na talaga siya dahil. Iba na talaga siya. Kaya nga sabi ng kuya niya, ma, wala na talaga yung kapatid ko, ma, parang special child na talaga siya. Hindi na natin maintindihan. Pag ina-atake siya, anong ginagawa mo? Wala lang. Pag tingnan ko siya, tumatalikod na lang ako para hindi lumala yung sakit ng dibdib ko ba. Kasi masakit talaga dahil. Paano ang atake yung ginagawa niya dahil? Makikita mo yan dahil pag magpunta ka sa bahay, maaabot sa punto ng Atakehin siya? atakehin siya. Pag Yung nakwento mo sa akin dati ba na nung pumunta ka rito, may binanggit ka sa akin na yung anak mo, ito kasi guys, nabanggit niya ito sa akin, na yung anak niya raw naghubad na sa harapan mo. Oo, umabot sa punto na ganun dahil na wala na siya talaga, hindi na niya ako kilala ba. Hubad, wala na talagang sakot ba. Sabi ko, natatakot ako dahil kasi Baka anong gagawin sa'yo? Oo, anong gagawin sa akin ba? Sabi ko sa kanya na magbihis ka. Kasi, na wala ka ng sakot. Sabi niya sa akin, mainit daw ang katawan niya. Tapos, dahil, sana, kabuhi. Hindi kabuhi. Basta ang tao dahil na kabuhiun. Dili na siya. Nabanggit mo rin sa akin na kapag